The story of the cleansing of the temple can be found in all the four Gospels. It is found in the Gospel of Luke, which we read earlier, found in the Gospel of Matthew, in the Gospel of Mark, and even in the Gospel of John. So if all the four Gospel writers included this in their Gospel, it must be very important. So, where lies the importance of the cleansing of the temple? In the first reading, we heard the proclamation from the book of Maccabees about the desecration of the temple, and then they rededicated the temple to the worship of God. Ano po ba yung templo? Lalo na yung templo sa Jerusalem. Ngayon po, kung pupunta kayo ng Jerusalem, wala na yung templo. Sinira ito ng mga Romano noong taong 70. Ang natira na lang ay isang bahagi ng templo, parang pader. Kaya nga, yung mga Hudyo ngayon, doon nagdadasal, umiiyak, because they were longing for the return of the temple. Kaya nga ang tawag doon sa wall ay Wailing Wall. The Jews wail before the temple. They lost the temple. So what was the temple about? Or what was the purpose of the temple? The temple is the only place where the Jews can offer sacrifices to Yahweh, to the Lord. There can be no other temple. There's only one temple in Jerusalem. So, yung templo ay parang lugar ng engkwentro. Isang lugar na magtatagpo ang Diyos at ang tao. Isang lugar kung saan ang tao ay makapupunta upang magdasal sa Diyos at ang Diyos ay makakaniig ang kanyang bayan. So Jesus went to the temple, and what did he see? A marketplace. Palengke. Ang gulo-gulo. Nawala na yung sacredness noong templo. Kaya nga, nagalit siya. Sabi niya, "Get out of the temple. You are turning it into a den of thieves." Yung dapat na lugar kung saan magtagpo ang Diyos at tao ay naging isang palengke. Pero mga minamahal kong kapatid, hindi lamang po ito ang templong tinutukoy ng Ebanghelyo. The importance of this story does not lie only in that physical temple. The story is also about the temple which is the heart of men. Sapagkat sa puso natin, sa kalooban natin, ang Diyos ay nandoon din at gusto tayo makatagpo. Pero anong nangyayari? Yung puso natin, maraming laman. Wala nang puwang ang Diyos. Because Jesus came in order to cleanse the temple, the physical temple, but Jesus also came to cleanse our hearts so that the Lord will be able to enter into our hearts. Hindi ba nung si Jesus ay nagsimulang mangaral, anong sabi niya? Repent! Magsisi kayo. Linisin niyo ang inyong mga puso. Linisin niyo ang inyong buhay. Linisin niyo ang inyong kalooban. Sapagkat ang Diyos ay parating. Kaya yung cleansing of the temple was just a symbolic gesture. Jesus wanted to cleanse the
temple of man, which is the heart. Ang problema, no, may resistance. Kaya nga, hindi ba yung mga scribes and Pharisees and the leaders, sabi niya, they were seeking to put him to death because they were resisting the cleansing of the heart. Hindi sila ready na linisin ang kanilang puso sapagkat ang daming galit na nandoon. Alam nyo, sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon, walang mangyayari talaga kung walang paglilinis ng puso. If there is no conversion, there will be no progress, real progress. Yung gulo natin, nagmumula yan sa kakulangan ng pagbabago ng puso. Kahit magpalit-palit po tayo ng mga tao, sabi, palitan nito, palitan yon, okay? Mag-resign ito, mag-resign yon. Kahit po palitan yan, kung walang nangyayaring pagbabago sa puso ng Pilipino, may papalit, pero ganun pa rin ang takbo ng buhay. Alam niyo, yung iba sinasabi, nung EDSA 1, nung 86, wala naman talagang nangyari. Sinisisi pa nga nung iba yung EDSA 1 kasi dumating si Cory, no? Matino si Cory, pero yung mga ibang taong nakapaligid sa kanya, hindi nagbago. Kaya tuloy ang ligaya, ika nga. Para yung sabi natin, tama na, palitan na, kami naman. Ayun. Kaya naniniwala ako, nagsisimula ang pagbabago ng isang bansa mula sa pagbabago ng puso ng mga mamamayan. If there is no conversion of the heart, there will be no conversion of the nation. So, I think during this time, when we are confronted with all this scandal, baka magandang tanungin din natin ang ating sarili. Anong papel ko dito? Ano ang ipinagagawa ng Diyos sa akin sa ganitong sitwasyon? Hihiyaw lang ba ako nang magbago kayo? O kinakailangang sabihin ko rin sa sarili kong magbabago na ako? Jesus did not cleanse the temple only to be replaced by another dirty temple. Jesus wanted to cleanse the hearts of men so that the temple will always be worthy of God. Pagdasal po natin ng bawat isa, ha? No? Pagdasal natin ng bawat isa. Tayo mga Pilipino, gusto natin ng pagbabago? Tandaan natin, sa atin ito dapat magsimula. Sabi nga nung kanta, let there be peace and let it begin with me. Amen.